What's up sa inyo mga amigo? For today's video, ayan, i-review natin itong bagong Honda Click 125 version 4. Mga amigo, at mayroon pa mga ayan, pintura, bakas ng ayan, patunay na bagong pa lang itong motor na to. Ito nga pala yung remote ng motor na to. Ayan, remote ng Honda Click na Smart Edition mga amigo. And sa mukha niya, ang laki ng pinag-iba niya dun sa version 3. Ayan, yung makikita nyo, napaka-solid ng design niya. Lalo sa gabi mga amigo, napapansin ko kapag nagre-reflect siya dun sa sa may glossy na part ng sasakyan. Pag nakikita ko yung niya, ilaw niya, napaka-angas niya. Napaka-aggressive ng mukha niya sa gabi mga amigo. At sa gulong niya mga amigo, yung size na ito is ano ba size na ito? 90-80-14. Mas better to compare sa Bergsman ba yun? Kasi sinasabi nila na 12 inches lang yung yung mags niya, kaya pangit. Ito 14 inches. Disc brake yung harap niya and drum brake yung likod. Naalala ko yung Mio Sporty ko before, yung drum brake din na yun. And yan, hindi nga lang siya dual piston. Yung kanyang panel, dashboard tuloy. Digital panel niya mga amigo, same lang din naman sa version 3 kasi nakapag-drive na ako ng version 3. Ganun din sa power. Ganun din yung power niya mga amigo. Walang pinag-iba. Kasi yung tito ko sa probinsya na may version 3 din na Honda Click. And ayan, halos the same lang. Ito lang na bago ata. Ayan. Then yung bulsa niya, halos same pa rin. And then ito yung nagustuhan ko dito. Nakakilis siya. Less hassle at safety mo na rin kapag iniwan mo sa parking. Uso kasi yung nakawan yung motor ngayon mga amigo. Maraming nababalitaan nyo yung Aerox na version 3. Yung standard niya or hindi susi ng Aerox. Daming nawala nun. Yung kulay puti. Napakaangas kasi ng kulay puti na yun. Kaso di susi siya and then maano sa mata. Lapitin sa mata ng mga magnanakaw. And then madali lang kasi nakawin talaga yon. Kaya nasabi ko mas better yung keyless talaga. 5 years na nga yung Sniper 155 ko. Never pa naman ako nagka-issue sa keyless nun mga amigo. Depende na lang yun sa inyo kung ano yung prefer nyo talaga. Sa niya, footboard niya mga amigo, yan binila na namin ng ito, yan, ng matting. Kasi napansin ko napakadumihin yan. And then andito kasi yung battery na ito yan yung battery niya. And pans na umulan, baka mamaya mapasukan. Pero may cover yan sa loob. Tsaka sa grab bar, ito yung naiba rin, yung grab bar niya, tsaka yung taillight, yan. Pero sa signal light, halos parehas lang. Sa engine niya mga amigo, wala namang pinag-iba. Halos parehas lang din talaga sa version 3. So kung may version 3 kayo, pwede naman mag-stay muna kayo kung kakabili nyo lang. May nakita kasi ako sa group na kakabili na daw nila 2 months ago, ganun. Tapos bigla lumabas tong version 4. Huwag kayo maghinayang kasi paras lang naman ng engine. Yung ko lang naman kasi dito, nagustuhan ko dito is yung keyless talaga mga amigo. Pero pagdating sa engine, sa performance, wala, parehas lang. Nakapag-drive na ako ng version 3. Sabi ko nga sa inyo, parehas lang talaga. Makikita niyo yung gulong niya sa nakaraang special edition natang tawag doon sa version 3. Ganun din naman yung mags na ito. Kulay may pagka golden brown, tama ba? Ang gandang ko dito sa scooter, yung radiator niya nandito sa gilid mga amigo, yan. Hindi siya naka-direct doon sa engine. Which is yun yung problema sa sa Sniper 155 ko. What I mean is dikit na dikit talaga, kaya may tendency yung init talaga. Umiikot lang doon sa loob. Especially yung Sniper 155, maliit yung radiator and then yung fan niya maliit din. Kaya kailangan bumili ka ng big radiator, mag-upgrade ka doon talaga. Then yung fan din, magbibig fan ka rin. Yun ang napansin ko sa Sniper 155 ko. Yung ilang talagang pinaka main issue doon sa Sniper ko yung overheating. Check natin mga amigo yung yung compartment. Ayan, nandiyan yung bag ko. Alas parehas lang naman. Hindi ko lang sure kasi yung sabi ng iba mas lumaki daw ng konti to compare sa V3. Pero
Wala, hindi naman kasi, ngayon lang kasi ako nag-vlog ng ganitong motor. Sa version 3 ng tito ko sa probinsya, ganito rin naman eh. Chinek ko, ganito, halos ganito lang din naman. Siguro may konting pagbabago kasi in-improve nga, upgraded syempre. Kailangan may makita tayong mas konting ano lang, improvement, hindi natin tinatawag. Yung masasabi ko lang dito is napaka-smooth niya. And kung mag-downgrade ka, kunyari ako, Farm Sniper 155, mas magandang Honda Click. Pero magkakaroon tayo ng ano dyan, vlog, content regarding sa ganyang topic. Yan lang naman sa akin, kung magda-downgrade ka nga. Ako ko nga mga amigo, galing ako sa Sniper 155. Tapos na gusto ko naman ng scooter, ito talaga pipiliin ko. Yung power kasi parang pag sa power performance or yung power, gusto mo pa rin na-experience yun, no? Sa Honda Click ako, if gusto mo mag-downgrade from 150cc. Nakapag-drive naman ako ng Aerox. Hindi ko lang siya trip kasi. So check natin mga amigo yung yung digital panel. Ayan siya. Angas, diba, tumutunog. Yung Sniper kasi walang ganun eh. PCX data meron eh, kasi sa kababata ko meron. Kay Boss Marlouis. Ayan siya mga amigo. Diba? Parehas lang din sa version 3. Anyway, ito pala yung tinakbo niya. 52 km pa lang. Kasi bago pa nga, hindi pa pwedeng i-gala-gala. Ang dumi ng kuko, nakakainis, nakakaya. And check natin yung 52.1 kilometer nga siya. Yung kanyang average fuel consumption mga amigo, ayan siya. Hindi ko alam kung malakas siya dahil hindi pa siya nabi-break in at hindi ko pa siya na full tank. 300 kasi pinagas ko dito pero hindi pa siya naubos, may 3 bar pa. Pero di ko sure kung ito na yung pinaka niya, final result ng niya, gas consumption. Pero I think hindi pa kasi mas may titipid pa to eh. Siguro hindi ko lang talaga siya na lalabas pa dahil walang itong papel at plaka pa. Ito yung kagandahan dito mga amigo, nakikita yung battery, average. Kung healthy pa ba yung battery mo. Sa Sniper kasi walang ganito eh. No. Kailangan mo pang bumili ng USB na may parang makikita mo yung battery health mo doon. Di siya accurate yung iba. No. So yun lang makikita dyan. Tapos pandarin natin, check natin pandarin yung engine. Diba? Halos parehas lang talaga. Smooth na smooth mo, syempre bago. Smooth pa yung andar. Sa panggilid niya, parang may naririnig lang akong ayan. Medyo maingay lang siya, siguro dahil syempre bago pa lang talaga siya. Normal lang yan, no? Wala naman ako naririnig na kalansing or something na kabahala. Ayan, bagong bago. So ayan siya mga amigo, pag naka-andar. Ayan, yung ilaw niya, tignan natin. Diba? Wow, diba ang angas ng ilaw niya pag mas maganda yan pag gabi mga amigo. Grabe. Nakikita ko yan pag gabi, napaka cute niyang tignan. Angas. So ayun, gagawa na lang ulit ako ng content dito sa motor na to kapag nagkaroon ng time. And sa performance niya mamaya ko ipapakita. So yun,